And take note, pwede naman pala ang tripod dito. Buti na lang may dala tayo. Ayun, natigyan niya si Lisa. Oh, nakaka-relax dito ah. Ayan, may isda din. Nakakatuwa naman. Ah, diba? The penguins. Ayan, ang galing. Gangnam nga naman. Kasi nasa Gangnam tayo, tas Gangnam style. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, dito sa video na to, tayo po ay pupunta sa Gangnam. Specifically, isa sa mga target nating places ngayon ay yung mismong Starfield Co-Ex Mall, tapos yung mismong Starfield Library. And aside from that, yung mga nakapaligid doon ng mga tourist attractions ang ating target sa video na to, okay? So ngayon, let's go. Andito tayo ulit ngayon. Ay, yung hotel natin, yung K-Stay. And naglalakad lang tayo kasi syempre yung cute-cute breakfast natin is dito tayo kakain sa mismong Myeongdong area. Let's go. Alam nyo, maybe nagtataka kayo kasi nakaka-receive ako ng mga DMs. Sinasabi sa akin gano'n na puntahan ko daw yung ganito, puntahan ko daw yung ganyan, puntahan ko yung gano'n. Pero guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na ngayon po ay first timer pa lang po natin dito sa South Korea. Kaya ang mga pinupuntahan natin is yung first timers muna, okay? So sa mga susunod, doon natin pupuntahan na yung mga malalayo pang lugar, ganyan. And I'm sure kung napapanood nyo na itong video na to, na ipublish ko na yung mismong South Korea, kung paano tayo nag-apply ng mismong Korean visa. So alam nyo na multiple entry na ibigay sa atin. And ngayon po, kasalukuyan, pinaplano ko na agad kung kailan tayo next na pupunta dito sa South Korea. Pero specifically, pagka tayo po ay nagpunta dito at nagbalik, ay hindi na po tayo dito sa Seoul. Okay, so siguro magti 3 days lang sa Seoul, pero lalabas na tayo ng Seoul at pupunta na tayo sa mga iba't iba pang lugar. Okay, so dito sa trip na to, ang target natin ay Seoul and Busan. Tapos sa susunod ang parang target ko na ay Daegu, Gwangju, saka Jeju Island. O, diba? Tapos kung meron pa akong mapagtripan kapag nag-research ako. So yun lang, sinishare ko lang sa inyo. Kasi baka iniisip nyo bakit puro ganun yung pinupuntahan. Kasi po, ito pong ating itinerary ngayon ay swak at perfect for first timers, okay? Ayan o, ito yung mga kainan. Kaya lang para kasi ang mahal kapag titignan ko yung ganyan. Kaya kakain tayo sa mga mura-mura lang. Doon tayo. And dito tayo sa kinainan natin noon. And then as you can see, ang price niya kasi parang close to 10,000 won na. Pero kasi meron tayo nakita sa TikTok. Ayan o, ito po yung post na nakita natin sa TikTok. Kaya lang K-Barbecue na naman. Only K-Barbecue in Myeongdong for only 16,800 won. So 772 pesos lang. Eh, since malapit na tayo umalis dito sa Myeongdong, I think try na lang natin yun. Tapos sa mga Busan trip na lang natin, no, na tayo kakain ng mga fish cake, no? Okay, sige, dito na muna tayo para marami kayong options. Ayan, again, sa Naver po natin chinecheck kung paano po magpunta dito. So, ilalagay ko dito sa screen yung mismong pangalan ng restaurant. Ang pangalan is Ung Teori Senggogi. O, yun. Naaalala nyo, dito tayo kumain nung unang araw ng first K-Barbecue natin. Tapos, dito yun, sa Hong Bar. Ayan, Hong Bar Shabu Shabu 12,900. Unlimited barbecue is 19,800. Pero guys, so kung tutuusin, ang mura ng ano nila, ng Shabu Shabu nila. Pero sige, mag-barbecue na muna tayo. Basta lahat naman yan, itatry natin lahat ng mga food dito sa Korea. Alam nyo, question lang. Ayan, nakikita nyo to, mga Korean skincare yan. Magkakamukha sila guys ng packaging, name lang yung naiiba. May mga ganong part dito. Ganun kaya dito, meron kaya silang isang manufacturer, tas iba-iba. Ewan ko ha. Pero ano siya, parang alam niyo yung Mediheal na box. Meron mga ibang packaging lang. Iba lang yung brand, pero yun at yun lang din yung itsura. Tulad nito, di ba ito yung sikat na Mediheal? Doon sa bandang dulo doon, meron din. Meron kakaiba. Tapos iba lang ang brand. Oh, dito pala siya sa area na to. Dito tayo kumain ng tanghulo. Doon sa Myeongdong vlog. Nakakatuwa. Ano tuwa? Nakakatuwa. Myeongdong talaga is the best area for me to stay. Pero sa susunod, parang itatry ko siguro Hongdae naman ako. Para lang meron kayong another options din. Ayan, tingnan nyo, Nature Republic. Ang sikat na Nature Republic. If ever, kung gusto nyo gumawa tayo ng separate vlog about skincare, mag-comment kayo sa baba, skincare shop tour. Ayan, nakikita ko na. O, tingnan nyo, 16,900 Korean barbecue. All you can eat buffet. Ayan, so located siya sa itaas. Let's go po. Pumanik na po tayo. Okay lang ba itong ginagawa natin? Parang sa buong trip natin, pangatlong araw na itong K-Barbecue. Pero yung pangalawa naman kasi hindi. Ayan, tayo na naman ang nagbukas. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa. Mga unlimited lahat to. Ayan, so ito po yung mismo mga kasama sa babayaran natin. And ayan, unlimited. Ito ang meat natin. O, diba? Beef ba to? Pero at least maganda siya,
Ganito yung itsura niya. Tapos ngayon, since ito na yung pangatlo natin kay barbecue na itatry, magkukumpara tayo, okay? Tapos ipapost ko siya sa TikTok. Kasi ito hiwa-hiwalay kasi yung vlog natin ngayon. Kasi syempre, everyday, iba-iba tayo nagtatry, di ba? So yun po, papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo. Kasi ito muna yung last nating kay barbecue dito sa trip na to. Susunod iba naman para malaman yung ano yung best option. Ayan, kumuha na po tayo ng ating kumuha na tayo ng ating kumuha na tayo ng meat natin. 4 na lang muna kasi magta-try pa lang naman tayo. Ngayon naman kumuha naman tayo ng parang mga gulay-gulay, mga garlic, ganyan. So damihan natin yung garlic. Gusto ko madaming garlic. Since Anli naman ito. Tapos itong sauce ilagay natin. Galing. Koreano na tayo guys. Alam na natin yung mga ginagawa. Nakikita nyo ba ako medyo against the light? So gusto ko lang i-share tika nyo. Meron dito refillable naman na ganito. Mini jug. Nakakatuwa. Ganito yung itsura niya. So kumuha ko ng baso para if ever kung gusto nating water. So parang I think ano to, 4 na ganito yung kasha. Tapos Anli siya. Anli ng meat. Anli ng lahat ng side dishes. Tapos ayun, mainit na nga siya. And so far, alam nyo, sa tatlo ng mga natuluyan ko, yung una, tapos itong pangalawa, yung parang freely ako nakakagalaw. Kasi yung second, medyo pricey siya at the same time, sikat siya. Ito, siguro dahil opening pa lang, pero okay siya. If ever, so far sa experience ko, hindi ko pa nalalasahan, I highly recommend this one din. Okay? So guys, i-scan nyo tong QR code. Pag in-scan nyo yan, magbibigay lang kayo ng review sa Google. May free drink. Pwede kayo mamili kung Coke, Pepsi, cider, or itong Tams Zero na orange. Or Tams Zero na apple kiwi. Pero ito pinili ko. Diba? Good. Okay guys, tapos na tayong kumain dito. So sinabi ko sa inyong restaurant na to. So yung mismong address naman ilalagay ko sa ibaba. And alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na masarap siya ha. Masarap sa masarap. Kaya lang, for me, parang nangunguna pa rin sa listahan ko yung Hong Bar, yung una nating tinry. Dahil dito, hindi free yung rice. Doon free yung rice. Dito hindi buffet, doon talagang buffet. Tapos, medyo yung price niya ay parang kahalaga lang din dun sa Hong Bar. Kasi, nung nasa taas tayo, hindi naman na tayo pwede mag-back out, diba? So, ito po ang nakita ko. Ay ng presyo, 16,900 yung naka-plug dito na 1 person. Tapos kapag ano pala, yung 1 person pala na yun ang price, 1 person kung dalawa kayo. Okay, parang each person ganon. Tapos 18,900 won kapag mismong solo lang kayo, yun ang babayaran nyo. So 8,900 solo traveler price, 6,900 each kung 2 packs, ganon. So, mas okay pa din yung Hong Bar, guys. Pero masarap dito ha, don't get me wrong. Kung solo traveler kayo, parang mas advisable kayo Hong Bar. Panoorin nyo na lang sa Myeongdong Vlog. Pero kung dalawa naman kayo, pwede nyo din tong itry, okay? Yun lang naman. Tara na, magpunta na tayo sa train station because we will go na sa Starfield. Tingnan nyo, hindi pa ganoon ka busy dito ngayon sa Myeongdong. Daming shop, no? Hindi ko naman kasi kayo matutour sa lahat ng shop na yun kasi super dami talaga. Okay, ayan. So, sinearch na natin sa Naver kung ano ang sasakyan natin papunta doon sa mismong Starfield. So, napakadami mga options sa Naver. Kaya lang ako, ang pinakapinili ko, yung may shortest transfer. Meron kasing mabilis, pero madaming transfer. Pero ito, shortest transfer. Parang ang ibig sabihin nito, then ay isang line lang yung sasakyan natin, which is line 2, yung color green. So, sasakay tayo sa Uljiro 1 station, tapos bababa tayo sa Samseong Station. Okay, tala na, pumasok tayo dito sa Uljiro 1. Alam nyo, share ko lang yung binili kong strap dito. Ayan, dito ko siya binili sa everything na yan. So, pwede kayo diyang bumili. Magkano babili ko? Papakita ko sa inyo. So, ayan, 3,900 ko siyang nabili if ever. So, ayan, napakadaming design. Ay, ang ganda ng design nito, yung color blue. Diba? If ever, pwede kayong bumili niyan. So, parang nakaganyan siya. Naalala ko, bumili din ako ng ganito sa TikTok shop. Actually, same na same. Ganito lang din siya. Kaya lang kasi, nasira ako na yon. So, ito, para kapag just in case, hindi mahahablo sa inyo yung phone nyo or mahuhulog, diba? Unang ginawa ko yun nung nagpunta tayo ng India para secured. Ayan, from here sa Myeongdong ang sasakyan natin, papunta dun sa Uljiro 3. Tapos yan, as you can see, meron siyang 17 stops, 32. Shit, ang tagal pala, 32 minutes. Tapos bababa tayo sa Samseong Station. Okay, so andito na tayo ngayon sa Samseong Station. So ngayon, dito tayo mag-exit sa exit 6
Papunta na yun sa Starfield. Let's go. Ayan. Exit 6. Papuntang COEX. Tulad sa mga ibang mga bansa. Sa train station natin nalalaman yung tunay na bigkas ng mga salita nila. So, ang una kong basa doon, Samsung. Noon pala, Samsung. Ayan, natin kanya nakalagay. COEX, Starfield, COEX Mall, tapos City Airport. Let's go! Additional fun fact, alam niyo ba tong Starfield COEX Mall? Ito yung Asia's largest underground mall. O, diba? This area, siya ang home ng mismong Starfield COEX Library. Tapos mismong may convention center dito at COEX Aquarium. Okay, so dito po papunta ang library. Nagtanong tayo. So inside, then go straight. Yay. Grabe, habang pinifilm ko to, hindi pa rin ako nakakapag-video sa Olive Young. Hindi pa rin ako nakakapasok dyan. Hindi pwedeng makakaalis tayo dito na wala tayong video specifically for Olive Young. Ayan na, nararamdaman ko na. Ito na, may mga nakikita na akong konting bits ng pagiging library. Ito na po. Finally, ito na tayo sa Starfield Library. So, i-video ko na lang siya muna sa cellphone ko para yung actual POV maipost ko din sa TikTok. Pero, ipe-play ko dito yung montage. Montage, pasok! Okay, ayan. Kita nyo? Ito na yung Starfield Library. Ang laki pala talaga niya, no? Nakakatuwa. Tapos akala ko nung una is parang merong mga ladder na pwedeng kumuha ng libro dyan sa mga kalagitnaan yan, ganon. Pero parang wala akong nakikita so far. Pero ayan, no, as you can see, totoo naman siyang libro. Though, buti hindi nahuhulog. O merong stand yun. Ang galing, Yun, no? Ang galing. And take note, pwede naman pala ang tripod dito. Buti na lang may dala tayo. At ngayon, let's go, mag-picture tayo. So, additional fun fact about dito sa mismong Starfield Library. Alam nyo ba na itong mismong library na to ay nag-house o mismong bahay siya ng 50,000 books. O, diba? Super daming collections. Wow! And aside from that, kahit kayo po ay turista, kahit tayo turista tayo, welcome na welcome tayo dito kasi public space to. So, pwede kayo ditong umupo lang, tapos magbasa ng libro. Tulad nyo, no? Meron ako doon mga nakikitang mga nagbabasa ng libro doon sa taas. May nagbabasa. So, kung medyo mahaba yung time nyo, pwede nyo gawin yan. Pero, ang problema lang, sana nakakaintindi kayo ng Korean dahil karamihan sa mga nakikita kong libro dito ay Korean, yung language. Pero dyan, ay may nakikita akong foreign. So, meron namang English translation, I think. Okay, so pumanik tayo para ma-experience man lang natin. And ikutin lang natin yung mismong area. Then after nun, let's go na sa next stop natin. Nakapag-picture din ako ng matagal. Dito ako actually nag-picture sa ibaba na yan. Diyan ako nag-picture kasi mas okay siya, diba? Ayan, tignan yung background. Wow, finally, nakasakay na tayo dito sa escalator na to. Oo, tignan nyo. Kung pagmamasdan nyo, puro mga Korean language yung mga... merong English. Ay, ang galing naman dito. May Arabica. May Arabica pala dito sa mismong Starfield Library. Check natin yung price. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Check lang natin para makita nyo. So, ayan yung price. I-pause nyo na lang para makita nyo. So, yung matcha latte nila, 7,200 won. Tapos 7,700 yung malaki. Tapos, yung coffee latte is 6,900 won. Okay? Spanish latte, 7,700 won yung malaki. 7,200 won naman yung maliit. Ayan, i-pause nyo lang para makita nyo. Nakikita ba? Ayan. Diba? Ayan. Para alam nyo na, guys. Pinakita ko lang sa inyo. Diba? Para may idea kayo. So hindi ka pwede umikot doon. Kailangan pumasok dito sa Billy Angel Cake Company. Galing I like the marketing. Ang bango naman dito, amoy icing. Pero hindi tayo bibili. Gusto ko lang sa inyo pakita. Ayun, welcome again to the library part 2. Ayan, may mga science, may mga natural science, computer. Diba? Guys, mahina lang yung boses ko Mukha lang siyang malakas kasi nakamike ako. Pero mahina lang yan. Ganun pala, hindi naman pala tugunan. Nakala ko tugunan. Ayan, tignan nyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na meron sila ditong English din na language. Ayan, natigyan niya si Lisa. Lisa, yung, sino to? Yung nasa, Wednesday. Di ba siya yun? Tapos, ayan. Hindi ko na kilala iba Ngayon, umalis na tayo dito and magpunta na tayo sa next stop natin dito sa Gangnam. And so far, nag-enjoy naman tayo dito.
hindi siya ine-expect ko na library. Di ba yung library super tahimik? Maingay po dito, okay? So naka-noise cancellation lang ako, kaya hindi din gaano naririnig yung ingay, pero maingay. Tapos mayroong mga tugtog, ganun. So if ever, kung gusto niyo magpunta dito, feel free to do so, okay? Pwede kayong magpunta dun sa itaas para mag-relax lang, or pwede kayong magbasa mismo, or pwede kayong mag-picture din. Kayo bahala, pwede ding tambayan. Ngayon, ang nire-research ko naman is yung Gangnam Statue. Pumunta tayo sa Gangnam Statue. Kasi hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo. Ito kasi mismong COEX Mall na to ay located po ito sa Gangnam. Di ba naalala niyo, merong sikat na kanta dati si Psy na Oppa Gangnam Style. So pupuntahan natin ngayon yung statue na yun na kung saan ay tawag doon, ina-act ng statue na yun yung mismong Gangnam Style. And let's go there para masaksihan natin at titingnan natin kung walang ganong tao, sasayaw din ako ng Oppa Gangnam Style, di ba? Alam nyo, iniisip ko kung pupunta tayong COEX Aquarium kasi gusto ko yung mga ganyan Sige nga, pumunta nga tayo, saglit lang tayo, madaliin na lang natin. Kasi para hindi ko pagsisihan. Kasi sa susunod, di ba sabi ko sa inyo kung babalik tayo dito sa South Korea. I mean, babalik naman talaga tayo. Parang hindi ko na kasi pupuntahan yung mga pinuntahan ko ngayon. Sige, puntahan na natin. Hello, where's the COEX Aquarium? This way. Okay, thank you so much. Okay. Nagtanong tayo para sure. Tinanong ko na din sa guard kung saan yung Gangnam Style na statue. Dito lang yun. O, di ba? Para hindi na tayo makapaglakad sana ng mahaba. Malapit lang din naman pala. So, unahin muna natin aquarium din. Doon na tayo sa Gangnam Style. Yeah, ayan na. Nag-check ako kay Klo kung magkano yung COEX Aquarium admission ticket. So, 961. Medyo pricey pala to. Pero para sure, ang gagawin ko, check natin yung mismong walk-in rate tapos itong clock rate. Ito wala pa tong discount code natin and check natin kung ano mas mura. Kasi originally, tulad ng sabi ko sa inyo, wala naman po talaga sa plano ko ang magpunta sa COEX Aquarium. Kaya lang kasi nang hinayang ako, nandito na tayo, tapos di pa natin pupuntahan, sa susunod hindi na tayo pupunta dito. Okay, ito ang ating lalakaring. Pakahaba Talagang uso dito sa Korean self-studio, no? Yung papasok ka sa loob. Sa Myeongdong, di ka pa yan natatry. Pero tatry natin mamaya. Tapos sasama natin sa vlog natin sa Seoul Tower. Ayan! After ilang kilometro ng paglalakad, andito na po tayo sa COEX Aquarium. Dito sa area na to, ito yung pinaka list area na parang ina-explore ng mga tao. Kasi konti lang yung tao Hindi ganun maingay. Ay, ang ganda Ang ganda, entrance pa lang. Meron ng mga isda-isda. The World Class Shark Kingdom, COEX Aquarium. Diba? Parang malaki Ayan tignan niyo yung ticket. 33,000 kapag ka-adult and youth. Individual yon. 29,000 kapag ka-child. Tapos senior is 23,100. So ayan, chinek ko sa conversion natin, sa conversion app. Is, yung 33,000 won is 1,388 pesos. Magkano lang siya sa Klook? Sa Klook, ang presyo lang niya is 961 pesos Plus, kapag sa Klook nyo siya binook, magkakaroon pa kayo na extra 5% off pag ginamit yung code kong Paul Ivan Klook. Okay, so magbubook na muna ako sa Klook ngayon. Ayan, chinek out ko na. Diba? Payment successful. See bookings and processing payment. Let's go. Ayan, tignan nyo, ang bilis. Kunin na natin yung voucher natin. Let's check. Ayan yung voucher natin. Ang bilis. Kapag ka pala Klook, i-scan mo na lang. Diba? Bilis. Okay, thank you so much. Okay, let's go in. Ayan. Grabe nakakatuwa. Second, na natin to? Second aquariuman dito sa Seoul, South Korea. Daming fish Si Dory, tapos, parang mga lahat ng nasa Finding Nemo nandito Si Dory, tapos si Nemo. Clownfish. Yan. So, this one is yellow fang. Ayan, ngayon magpunta tayo dito sa Story of Korean Fish. Galing may story. Nakaka-relax dito The sound is getting. Ang laki no Far Eastern catfish. Laki no? Nagdududa kayo, bakit alam ko? Ayan may pangalan kasi dito. Pero seriously, pagka nilipitan mo siya, parang mukha siyang bangus. No? Bangus ka ba? Ay, ang ganda The breeding season of frogs is getting earlier. Hala, grabe, ang galing. Hindi ko nahalata na frog pala ito. Camouflage, no? Ang galing. Kokak. Ayun, tingnan niya, may bullfrog. Ba't di ka tumatalon? You jump! Oh my God. Ang zen ng feeling dito sa side na to.
Wow. Oh my God! Nakakatuwa! Wait, parang gusto kong pumunta ng Kyoto at bumalik sa Kyoto. Guys, kung gusto niyo akong bumalik sa Kyoto at explore ulit yung Kyoto, mag-comment kayo dito. Please go to Kyoto, Japan, Ivan. Kasi parang ganito yung vibe nun eh. Saka hindi natin na-explore dati kasi summer, di ba? Ano to? Meron to isda. Ay, meron isda! Ang cute! Hello! Hi! Iba-ibang isda. Ang cute ah. Based sa obserbasyon ko dito sa mismong COEX Aquarium, it's more like parang siyang Manila Ocean Park, parang ganong klaseng ocean park with the touch of mga kids. Kumbaga hindi siya more on pang teenage, hindi siya more on pang adult. Kasi may mga ganito. Kasi di ba usually sa Manila Ocean Park, mayroon siguro ganitong konti or kahit sa mga ibang kunyari sea life aquarium, aquaria, pero hindi yung puro cartoon. Dito karamihan cartoon. So ibig sabihin, ang target market talaga nila puro kids and family, ganun. Oh, tingnan niyo may pa-mirror dito. Oh, ang laki naman natin diyan. Buntis naman tayo dito. Dito. Ay, pumayat naman tayo. Dito. Parang normal. Dito. Ay, tumangkad tayo. Oh. Sana all. Dito. Ay, nakakahilo naman. Uy, dito na tayo. Welcome po sa bahay ni Kuya. Pinoy, ikaw at Pinoy, ipakita sa mundo. May lababo dito. May isda din. Ayan, may isda din. Nakakatuwa naman. Ayan tignan nyo. I'm so happy. Ang dami ang dami. Baka mahulog tayo naman dito. Ay, ano to? Isda? Ang laki naman. Ang laki. Isda ba yan? Ay, dead balls na pala. Akala ko ano. Ay, ito may malaking isda dito. Ano siya? Piraruko. Piraruko ang pangalan ng isda na yan. Ayan hindi pala siya yon. Kasi ayun yung piraruko pala. Yun. Tapos yung mga yan. Shark, catfish. Ganun. O, diba? Wow, oy, pirana. Malayo pa lang. Alam ko ng pirana ka. Kayo, kainin niyo yung kamay ko. Ayaw niyo naman. Pero alam niyo, as you can see, if titignan niyo pala, matulis talaga ang kanyang ipin, Super. Alam niyo, hindi naman sa pero kasi, di ba napuntahan na natin yung Aquaria kay LCC, yung sa Thailand, yung sa Singapore. May tayong napuntahan ganito sa Hong Kong? I forgot na. Tapos sa Manila, nakapunta na tayo. Sa Cebu, nakapunta na rin tayo. Ang batayan ko lagi sa mga ganitong klaseng parang oceanarium, ocean park. Merong pirana. Dapat merong pirana. Ayan, another set of fishes. Ano naman to? Walang nakalagay. Grabe, parang malaking hito ito Ayan catfish din. So family siya ng hito talaga. Nakakatakot, baka biglang tumalon. My God. Yung cute may otter. Nice. Ayan silang lahat diba? Ay, ayan Tignan nyo naman ang kanyang kamot ng kamot sa likod. Siguro meron siyang meron ka bang garapata dyan? Tignan nyo merong pagong. Hello. Bilis pala maglakad ng pagong, Kala ko super bagal. Mabagal din naman pala siya. Ito tignan nyo, Malaysian jellyfish. Yan. Hindi nyo nakikita, Kasi masyadong maliliit Ayan, puro mga jellyfish siya. Ito, moon jellyfish. Nakakuryente ba to? Ayan, tignan nyo, meron din silang seahorse. Hello, seahorse! Grabe, ang daming seahorse na nakalagay dun, Grabe. Ayan, kung ang mga kiddos nyo gusto magpa-face paint, 7,000. Korean one siya, 2 to 5 minutes. Tapos kapag ka naman yung malaki-laking size sa face paint, 14,000, 6 to 10 minutes naman siya na full painting. Grabe, hindi ko na videohan, tumalon yung isang stingray. Cute! Ayun, tignan nyo isang malaking aquarium, ba't mang fish? Ay, ang galing! Meron dito garden eel. Mga garden eel, shrimp fish, tapos siya? Asan yung cardinal fish? Ito cardinal fish. Wait. Ayan. Cardinal fish yan. Tapos ito naman, living reef, the delicate balance of life. Ano naman yan? Ay, meron din dito mga isda na nasa Nemo. Finding Nemo. Ayun si Dory. Hello, Dory. Say hi. Tapos dito naman, feature naman nito is mga coral reef. Grabe, lalaki na isda dito. Ang dami, Tingnan nyo. Blue thang. Ayan. Diba? We're finally going sa Ocean Kingdom. O kung saan yan may malaki-laking space. Tignan nyo, gusto ko lang i-share sa inyo na ito yung whale shark. Ganyan kalaki whale shark. Tapos ito yung human.
Diba? Grabe yung difference. Napakalaki ng whale shark. Ayan guys, tignan nyo oh. Dikit-dikit sila. Ano ba yan? Sardines ba yan? Hindi ko alam eh. Wala kasi nakalagay dito kung ano yung mga isdang nandyan. Ang ganda, no? Wow, may stingray. Ayan, tignan nyo, may restaurant din dito if ever, if you guys are interested. Wow! Wait, tignan nyo, may seal! Ang energetic ng mga seal, ah. Oh, ito pa. Wow! Ayun na, tignan nyo, mga naglilinis sila. Wow! Oh. Diba? Ayan, no? Ayan, dito na naman tayo sa ganitong area. Ito yung pinaka-favorite ko din sa lahat ng mga ganitong klaseng park. Yun talagang parang nakapa-ocean na view. Okay, nasa jellyfish area na tayo. Wow. Color jellyfish. Oh, may color siya, ah. Siyempre, yun nga yung name. Tapos ito moon jellyfish. Di ba? Para nakakatakot siya, no? Ayan pa, oh. Di ba? Wow. Ikaw ba yung nakakakuryente, ha? Ikaw ba yung nakakasting, I mean? Plus, ayan. O, di ba? The penguins. O, talon. Go. Ay, natatakot silang tumalon. Ayun yung tumalon. Sige. Ayan, may yung isa. Diba? At least nakita niya may penguins. Ayan, shop na naman. Ayoko na bumili. Bumili na ako dun sa isang aquarium, sa Lotte Aquarium. Ay, cute naman. Pero grabe mas mahal dito kumpara dun sa Lotte. Pero alam nyo, to be honest, itong mismong COEX Aquarium, worth it naman siya sa price na biniyaran natin. Lalo na naka-discount pa nga tayo sa Klook. Di ba nakita nyo yan ha? Yung comparison nandito sa Klook, mas mura sa Klook. So if ever, kung ibubook nyo to, feel free to book it via Klook and you can use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. So okay siya, sulit siya. Hindi ako na madali, hindi ako parang something na parang, yun na yun, wala namang ganong level. Yun nga lang, more like, puro siya parang pambata levels, ganon. Pero okay lang, madami pa rin tayo natutunan at nakita. Okay, so we are done there. Ngayon, tara na, maglakad na tayo, papunta naman dun sa Gangnam Style statue. Grabe, ang lalayo na nilalakad if ever kapag pupunta kayo dito. Be ready, kasi malayo yung pagitan ng mismo Starfield, napunta doon COEX Aquarium, papunta doon sa Gangnam Style statue. Okay, let's go up! Papunta sa Gangnam Style statue. So guys, grabe. By the time na video natin to, gusto ko lang i-share sa inyo na happy 31,000 subscribers! Okay, grabe nakakatuwa. 31K na tayo. Bago tayo makapasok sa South Korea, alam nyo, 30K pa lang. 1,000 na agad na nadagdag sa atin. Madlang people, Dabbercans, kapuso, kapatid, kapamilya. Kaya yun, thank you so much. Again, hindi po natin ito mararating. Itong milestone na to kung hindi dahil sa inyo. So yun, thank you so much. Ayan, yung Gangnam Style statue. Ito lang pala, no? Napakalapit lang. Wow, I'm so happy na ito na agad. Sakto. Tapos meron ditong naka-loop na music ng Opa Gangnam Style. Ayan, ang galing. Gangnam nga naman kasi nasa Gangnam tayo, tapos Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Wala tayo sa tono. Opa Gangnam Style. So, share ko lang sa inyo na installation date nito ay April 15, 2016. Tapos dito sa mismong sculpture na ito, ang ginamit na material dito ay bronze. Tapos yan, ang height niyan ay 5.3 meters. Tapos yung width nito is 8.3 meters. So, di ba? Malaki siya talaga. Like, literally, feeling ko, kaya second floor pa third floor. I mean, second floor lang siguro. Oo. Basta mataas. Mataas siya, guys. Hindi ko alam kung tama estimation ko, pero yun po. Sinabi ko na sa inyo yung length and width. Tapos ito, ang mismo naglagay nito is yung mismong Gangnam District Office. Tapos share ko lang sa inyo na alam nyo ba yan, yung style na yan is parang, ang style niyan is parang horse dance style. Gets niyan? Kasi parang ka nakasakay sa kabayo, ganun. Naaalala ko, hindi ko sure kung parang mga elementary ako o pa high school o pa grade 7, ganun. Siguro mga grade 4, 5, or 6. Ewan ko, pero nag-viral to eh. Ito yung nag-viral na dati, meron pang meron pa parang mga hula-hula na kapag umabot daw ng 1 billion yung views, gugunaw daw yung mundo. Naalala niyo yun? Ewan ko kung nakarating yun sa inyo, pero sa amin kasi sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, panahon nun ay sikat siya. Tapos yun yung parang parang may Nostradamus ba yun? Meron pang parang mga manghuhulang level na nanghuhula. Ganun. Ewan ko kung nakarating sa inyo yan. I-comment nyo lang down below kung kayo din nakaka-relate. Diba? Actually, patapos na yung patapos na itinerary natin dito sa Gangnam. May gusto pa akong puntahang isa, which is yung K-Star Road. O yun, yung mga parang meron doon mga maliliit na mga parang statue ng
parang may mga BTS na nakalagay, tapos yung mga iba't ibang mga kung may fan kayo kung fan kayo ng iba't ibang mga K-pop icons or groups, ganyan. Tapos tinitingnan natin ngayon sa Naver kung paano magpunta doon. Meron tayong nakitang way via bus. First time natin magbabas, tignan natin kung makakasakay tayo. So guys, ginagawa kasi sa kabilang side eh. Pero ito siya yo, ayan, nakikita nyo dito sa app. Dito sa app kasi doon tinuturo sa Naver Maps. Doon tayo sasakay papuntang ano yun, Samsung Station Exit 7. I think hindi na ako makakapunta doon and kasi may hinahabol pa ako ngayon. Mag-hand river kasi tayo ngayon. Tapos ngayon tayo magpupunta doon sa Palace. So, anong oras na din kasi? Tomorrow kasi, sa susunod na vlog, makikita nyo, doon naman tayo sa DMZ naman tayo, magtutour tayo doon. And sa susunod na araw naman, ay pupunta na kasi tayo ng Busan. So, I think hindi na natin mapupuntahan yon. And if ever, kung interesado naman kayo magpunta doon, i-type nyo na lang yung K-Star Road. Ayan, ito yung mga makikita nyo itsura sa K-Star Road. Ayan, nakikita nyo yung mga iba't ibang pictures. So, yan po ang makikita nyo. Kaya, tara na. Tapusin na natin tong video na to. And again, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapanood ng ating Gangnam vlog. May dumaan. So maraming salamat. If ever kung meron kayong tanong at kung meron kayong gusto pang i-suggest para makita ng mga iba nating viewers, is feel free to drop it down below. Again, maraming salamat po. Ako po si Ivan de Guzman. If ever kung meron kayong tanong na gusto nyo i-PM sa akin, PM nyo lang ako sa Instagram or sa Facebook page. Sasagutin ko kayo privately. Again, yun lang. Thanks! Bye.